Praise Release. Welcome to Praise Release, 2 oras na inspirasyon at musika dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can also listen using your mobile phones through the FEBC.ph stream app or watch us through our Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio, or through our YouTube channel, FEBC Radio TV. Please do subscribe and share our YouTube channel. For mobile comments or requests, our text line 0917-572-1754. Hatid po ng programang ito, good news, wonderful songs, and much needed prayers that will definitely lift up our spirits. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 7 ngayong gabi dito sa Praise Release on 702 DZAS FEBC Radio TV. Let's start with a cover song kasama ang ating FEBC Jammers sina Grace Estabilio, Hannah Placer, Aruel Mendoza at Tam Canarejo. 1, 2, 3, go. To the start, where you found me, I'm coming back to your heart. I surrender, take me. This is all I can bring. I got this freedom. In here we feel your heartbeat for us. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far it is. You never give up on us. All of heaven shouts, let the future begin. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shouts, let the future begin. Take me, take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shouts, let the future begin. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shouts, let the future begin. See, I feel alive. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor.
Sa dulo ng lahat, siya ang magwawagi. Panginoon at Hari, siya ay si Jesus. Nabuhay siya sa mundo para sa akin at sa'yo. Kahit inalipusta, nagpatawad siya. Ang bulag ay nakakita, ang patay ay binuhay niya. At sa krus ng pagdurusa, pinatunayan niya. Nabuhay siyang muli, siyang Diyos at Hari. Ang batong buhay, siya ay si Jesus. Hindi matutumba, hindi matitinag. Ang batong buhay, siya ay si Jesus. Ngayong itong mundo sasalay kay gulo, marami ang galit at nagtatalo, baluktot at mali, ginagawang tama, nalalamang sa kapwa, pag-ibig ay wala. Magbabalik at kanyang huhusgahan ang sandaigdig. Sa tapat na mananalig, may pangakong nakalaan. Sa langit na may buhay na walang hanggan. Siya ang Diyos at Hari. Ang bagong buhay, siya ay si Jesus. Siyang sulat wakas, matibay at tapat. Ang batong buhay, siya ay si Jesus. Mula po sa 1 Chronicles 29:11, English Standard Version, Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Magandang balita, Biblia version naman po. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Unang Kronika 29:11. Itong susunod na awitin, pinakabagong original Filipino Christian music. The song Beautiful, to be sung by Moira De La Torre and Ogie Alcacid. Dito yan sa Praise Release on 702 DZAS FEBC Radio TV. In this world we do have troubles, and yet
Yes, we do encounter fear, but love has all the answers. And we found it in the sun. Your victory is ours. You conquered death in the final hour. Oh, Jesus, we thank you for what you have done. Jesus, we praise you. Jesus, Jesus, we love you. Your kingdom is in heaven, as it is here on earth. You will reign forever. And ever in our hearts, we hold on to the word as it was from the start, and it was with God always, and the word is God. Jesus, we praise you. Jesus, Jesus, we love you. And we will follow you, and we will worship you, and we glorify your name forever. And we will follow you, and we will worship you, and we glorify your name forever. Beautiful, beautiful. Everything you've done is simply beautiful. Wonderful, glorious. I just stand amazed to hear your name. Your name is beautiful, beautiful. Everything you've done is simply beautiful. Wonderful, glorious. I just stand amazed to hear your name. Jesus, Jesus, we praise you. Oh, Jesus, Jesus, we love you. Jesus, Jesus, we love you. Beautiful, beautiful, you are beautiful, beautiful.
miracles when you move. Such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You were still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. And right now I know you're able. And my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you'll never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down. And right now I know you're able. And my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you'll never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you'll never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You can do all things. You can do all things. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. Narito naman ang ilang magagandang nangyari sa pangangalap ni Brenda Santos nitong mga nagdaang mga araw na ating babatiin at nawa po patuloy na magsilbing encouragement sa atin. Alam mo ba na sa bawat 100,000 Pinoy, 189 sa atin ay nadadiagnosed with cancer? Ayon sa Department of Health, ang cancer ang isa sa national health priority sa bansa dahil sa implication nito sa pamilya at komunidad. Isang 9-year-old warrior ang nagbigay pag-asa para sa marami ngayong pandemya. Siya si Aidan Pio, isang cancer warrior na na-diagnosed with chordoma, a rare type of bone cancer. Dahil sa quarantine,
madalas na delay ang schedule ng therapy ni Aidan abroad. Para masulit ang kanyang stay-at-home time, naisip niyang tulungan ang mga ospital sa pamamagitan ng kanyang artworks at ibenta ito online. Ang tema ng kanyang artworks ay outer space dahil pangarap ni Aidan na maging astronomer in the future. Ito ang kanyang naisip na paraan para suklian ang mga tumulong sa kanya during his initial diagnostic procedures simula noong siya ay 4 years old pa lamang. Marami ang tumangkilik sa paintings ng ating cancer warrior, may ilan pa nga, may mga special art requests pa. Ang lahat ng mapagbebentahan ng artworks ni Aidan, ibibigay sa mga piling ospital. Donate a bike, save a job. Ito ang proyekto ng Woman in Action sa pangunguna ng atleta na si Gretchen Ho. Naniniwala siya na sa bawat bisikletang maibibigay sa isang manggagawang Pinoy, trabaho nito'y maipagpapatuloy. Sa gitna kasi ng community quarantine, limitado pa rin ang public transportation. Kaya maraming daily wage earner naglalakad lamang papasok ng trabaho or worst, napipilitang huminto sa trabaho. 50 deserving people ang nabigyan ng bago at may kalidad na bisikleta mula sa Woman in Action. Layon din ng Pinay athlete na mas marami pa ang matulungan na ating kababayan. Kaya naman sinimulan na rin niya ang donation drive para sa Donate a Bike, Save a Job project. Laptops, printers at iba pang learning equipment handog ng bansang Israel sa mga mag-aaral through the Department of Education. Tinanggap ito ni Yusek Revsi Escobedo mula sa DepEd at Dean Jason Ariola ng Department of Foreign Affairs Office of the Middle East and African Affairs. Na-witness ni DepEd Secretary Leonora Briones virtually ang turnover ceremony na ito at inihayag ang kanyang pasasalamat. Sabi niya malaking tulong ito sa blended learning na pinaghahandaan ng DepEd ngayon. Ibinahagi naman ni Charge of Affairs Ms. Yulia Rachinsky-Spivakov na ito ay kanila lamang paraan para magbalik ng pasasalamat sa Pilipinas. Nabanggit niya na hindi malilimutan ng bansang Israel kung paano niligtas ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Jewish refugees during the Holocaust. Kaagapay, a brief history. Ang pinagmulan ng salitang Holocaust ay malawakang sunog, laganap na pagkasalanta o pagkawasak, sakuna o alay na sinusunog. Para sa ilan na hindi pamilyar sa nangyaring ito, ang Holocaust ang malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Europeyong Hudyo noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Aabot sa 6 na milyong Hudyo ang nasawi. Nangyari po ito noong taong 1941 hanggang 1945. Bagamat ito'y nangyari ilang dekada na ang nakalilipas, ang ating henerasyon ay nakatatanggap pa rin ng pagpapala dahil sa itinanim na pagtulong ng ating mga leader ng bansa noong panahong iyon. Tunay nga na kapag may itinanim, may aanihin. Madalas overflowing pa up to the next generation. Maraming salamat po sa mga patuloy na kasama natin dito sa programang Praise Release. Nandyan si Dorleen sa Batangas City, maging sina Ate Edith Paglinawan sa 13 Martires at syempre sina Ate Karen Damian sa Japan. Magandang hapon po sa inyo. Ate Rowena Rivera dyan naman sa East Coast, maging sina Tita Keng Nunez, Tito Ron at si Ron San Nunez ng New York. God bless you po lagi. Samahan niyo po ako, maaaring mapakinggan at panoorin if you are on social media sa FEBC Radio TV for our YouTube channel po. Itong video cover ni Maranatha Morania Valente ang awiting Grace. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? Each time I will fall short
of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you've walked in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart, that keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walked in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walked in the power of my daily sufficient grace. Sa kagubatan, hindi alam ang patutunguhan. Maghahanap ng bagay na di man lang sumagi sa isipan. Nagkatulog sa kawalan, ika'y paikot-ikot sa iyong kulungan. Sumisigaw, ikaw ay tumatakbo sa kulong ng iyong isip.
ikaligaw, ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, sa iyong kabutihan kami ngayon iyong bayan, pinili at inalagaan, pasamba sa'yo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, kami ngayon nagkakaisa upang sumamba, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayang ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, la 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 la, la
magandang hapon po sa ating mga laging kasama at nakikiawit linggo-linggo sa Praise Release, listening mula sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng ating bansang Pilipinas. Alfredo Bolante, magandang araw po sa inyo from Christ Centered Church in Binangonan. God bless your program. Thank you po. Si Ramon Cristal from Christian Life Center, Cavite City. Mark Anthony Manalang, listening from Casiguran, Aurora Province. Norma Regualos Marcelo, blessed Sunday afternoon to you too. Listening from Tatalon, Quezon City. Kay Joy Peñaranda, happy and blessed Sunday to you. Listening from Cherubin Homes, Bagbagin, May Kawayan, Bulacan. Maraming salamat po sa laging pagsama sa amin. May pa-shoutout siya sa kanyang hobby na si Brother Igo Nisperos. Hello po sa inyo. More good news po para sa atin. Kinalap naman ito ni Absedi Ferrer. Simpleng pamamaraan pero malaki ang kapakinabangan. Ito ang ginawang pagtulong ng mga pulis sa isang batang babae na nagtitinda ng string beans o sitaw sa tabing kalsada ng Pili, Camarines Sur. Hindi nagkatubili, tinulungan ng mga police officer ang bata sa pamamagitan ng pagbili sa lahat ng tinda nito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bogard Arao, nakita nila ang bata sa tabing kalsada kung kaya't napagdesisyon na nila, bilhin na lang lahat ng tinda nitong gulay para makauwi na to sa kanilang bahay. Bukod pa rito, hinatid nila ang bata sa bahay para matiyak na ligtas na makauuwi sa kanila. Plano rin ng mga pulis, suportahan ang pangangailangan nito sa kanyang pag-aaral para hindi na siya muling magtinda ng gulay sa kalye. Kaya naman, isang pagsaludo po ang ipinaabot namin sa ating mabubuting police officers ng Pili, Camarines Sur. Isang pagtulong pong muli pero mula naman sa grupo ng magkakaibigan sa Tondo, Manila. Nagsama-sama ang magkakabarkada na bigyang tulong ang isang 80-year-old na ice drop vendor matapos nilang makita ito na nagbebenta pa rin sa kabila ng community quarantine. College pa lang, kilala na nila Jam Costales at ng kanyang mga kaibigan na sina Steph at Angel, si Tatay Mario Santos na isang vendor. 20 years nang nagtitinda si Tatay Mario kaya ito yung nagtulak sa magkakaibigan na tulungan siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento sa social media. Dahil dito nakaipon sila ng 20,000 pesos at ginamit ito para mapatayuan ng sari-sari store si Tatay Mario. Hindi lamang yon kaagapay, binilhan din nila ito ng pang-maintenance na gamot. Labis naman po ang galak at pasasalamat ni Tatay Mario sa mga tumulong sa kanya. Hindi na niya kinakailangan pang lumabas para makapaghanap buhay. Talaga namang nakaka-touch ang mga storyang ganito. Patuloy lamang po na napakaraming paraan para makatulong tayo kung gugustuhin at bukal sa puso. Tulong ulit para naman sa ating frontliners. Libreng sakay at face shields ang handog ng app-based ride-hailing and delivery services provider na Angkas para sa ating frontliners sa Pasay City. Nakipagtulungan ang Angkas sa city government para sa inisyatibong ito. Bukod pa dito, magde-deploy rin sila ng Angkas Bikers na tatayo bilang contact tracers para makatulong sa efforts ng ating bansa sa contact tracing. Samantala, bukod sa Pasay City, una nang nabigyang tulong ang lungsod ng Maynila at Pasig ng inisyatibong ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagbuhos ng tulong para sa ating magigiting na frontliners. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi, sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking
pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsupok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutubid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsupok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, salamat. Praise Release. Join us as FABC celebrates 71 years of broadcasts to China with a virtual choral concert and a virtual Thanksgiving service. The virtual choral concert will be aired on August 28, 2020, Friday at 8 p.m. through live streaming at FEBC Radio's Facebook page. The virtual Thanksgiving service will be held on August 29, 2020, Saturday at 4 p.m. through a Zoom meeting. For details, call or text Pastor Jeff Atanasio at 0999-223-5667 or Miss Via Pelea at 0917-554-3885.
po si Brian Cairuz mula po sa City Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Panginoong Diyos, nakikita po namin ang kahirapan ng pinagdadaanan ng ating mga kababayan. You see the difficulties of the Filipino people. But Lord, this very moment, we don't set our eyes on things that are seen, but we set our eyes on things that are not seen. We choose to look at you today. In this lockdown, would marriages be strengthened? Would children be reconciled to their parents? The basic unit of society, which is the family, let that be strengthened once again. Because when we have strong families, we have strong churches. When we have strong families, we have strong pastors. We have strong worship leaders. We have strong missionaries. So Lord, use this lockdown to strengthen the family in Jesus' name. And Lord, I call every family strong and whole and COVID-free. Father, we honor you today. We give you back all the glory, the honor, and the praise. You are God of the Philippines. In Jesus' name, amen. This is 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world via www.febc.ph. Powered by Microsoft Media Server Technologies and Bitstop Computers. Praise Release. May kilala na ako, binili ng iyong dugo, hinirang bilang anak mo, katapatan mong angkin. Walang ibang sasambahin, di ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Gamitin mo ako sasambahin, di ko
good news in store for us. Thank you, Kayla Escalante, for gathering these wonderful stories. Tapa for a cause. Ganito ang naging sideline ng isang 20 anyos na si Renz Nixon Lindog ngayong quarantine. Sa pamamagitan ng kanyang bisikleta, iniikot niya ang iba't ibang barangay sa Lipa upang dali ng panindang tapa na siya namang mismo ang may gawa. Kabilang ang kanyang mga kapatid sa marami nating kababayan na naapektuhan ang hanap buhay dahil sa pandemya. Bukod sa kikitaing pera, nagsisikap si Lindog sa pagninegosyo dahil para sa kanya, oportunidad ito upang tulungan ang kapatid na may sakit sa baga. Kaya rin ito tinawag na Tapa for a Cause. Nagkaroon kasi ng tubig sa baga ang kanyang kapatid at nakararamdam na ang iba-iba pang mga sakit. Ngayon, nasa bahay lang ito at nagpapagaling. Kaya noong Mayo, ay 7 kilong order lamang ng tapa ang na-order sa kanya. Ngayon, umabot na sa 30 hanggang 40 kilo ang naipapa-order niya sa kada araw. Nais niyang magsilbi itong halimbawa at inspirasyon sa kapwa niya kabataan. Nagsagawa naman ang Google Philippines ng libreng 2 araw na webinar. Naglalayong magbahagi ng tips para sa distance learning sa mga estudyante, magulang at guro ngayong new normal. Makatutulong ito sa paggamit ng collaborative tools gaya ng G Suite at YouTube para sa distance learning maging sa online child safety. Isinagawa ang live streaming sa Google Philippines YouTube channel at Facebook page noong August 20 para sa mga teachers at noong August 21 naman para sa mga parents. Itinuro sa mga guro ang paggamit ng G Suite for Education, YouTube for Education at pag-engage sa mga estudyante sa virtual spaces. Sa mga parents naman, focus nito ang paggamit ng G Suite, pagsuporta sa mga pamilya tungkol sa distance learning at online child safety and protection. Kamakailan lamang po, trending sa social media yung mga animals na namamataan sa kalye. Isa na dyan yung isang quaggo, owl, na spotted sa isang residential area sa Mandaluyong City. Nakita ito sa taas ng isang tent. Kaya yung isang residente ng Mandaluyong sa pangalang Dennis Castaneda, suot ang safety gloves, maingat ditong hinuli yung ibon na inilagay naman pansamantala sa kulungan at inireport sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kabila ng nakabibighanin nitong itsura dahil kayumanggi yung kulay, malalaki at bilog nitong mga mata, ito turn over pa rin sa DNR ng maalagaan ng mabuti. Baka po sa lugar ninyo, kaagapay, merong good news or good deeds. We'd like to hear those stories. Please share those with us by emailing it to dzas@febc.ph. At this time, we will listen to the cover song Nothing is Impossible by Coro Cantabile. Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa Panginoon. Kahit ano, kahit alin, saan paparo, kahit sa'yo, kahit sa'kin, sila pa man o tayo, pagkat ito ay ayon lamang sa gusto ng kanyang kalooban. Posible kahit imposible, kaya kahit sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa Panginoon. Kahit bagyo, kahit dilim, sisikat ang liwanag. Kung nahinto at hindi mabanag, asahan mong kanyang biyaya, hindi mawawala. Diba? Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa Panginoon. Posible kahit imposible, kaya kaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa kayo po ay nasa inyong mga tahanan. Kami po ay sabayan ninyo. Purihin po natin ang Panginoon. walang
Pumapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Isa pa, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Purihin natin ang ating Panginoon. Dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Isa pa, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Good evening po kaagapay. Maraming salamat and happy listening to Ma Merla C. Fernandez listening from Valenzuela City. Nabibless sa hapon na ito ng mga awiting napapakinggan. Si Ralski Yobo from Fos, France. Amen. God is good all the time. Si Helen Javier naman pinapabati ang buong Castañeda clan ng Old Zaniga, Mandaluyong City. Especially sa kanyang mga apo. Sina Hans, Cheska, Kazi, Gab, Angela, Matty, Jaden, Sophia at Elijah. Josephine Santos, a blessed Sunday to you too. Binabati ang mga anak niyang sina Maricon at manugang na si Ellis na nasa South Africa ngayon. Keep safe po dyan sa South Africa. Siyempre ang kanyang cute na apo na si Elijah watching from M. Sapa, Santa Maria, Bulacan. Aurea Castillo, magandang pakikinig po. Maayos na pakikinig. Happy listening. Kay Ate Babes Belangel, Daisy Munar Ardieta, Lot Sarito, Cez Bocar Barroso, Juliet Armintia, Lucena Miranda. Siyempre sa aking mommy Beb Cero, I love you mom, God bless you always, and to my dad, Pastor Mel Cero, dyan sa Las Piñas City. At sa iyo kaagapay, hindi ko man mabanggit ang iyong pangalan, nagpapasalamat po kami rito sa 702 DZS sa lagi pong pagsama sa amin. Narito naman ilang mga kwento pa, magpapangiti pong tiyak sa atin. Maraming salamat kay Aruel Mendoza. Malasakit para sa ating mga frontliner. Kahit na lumalaban sa agos ng buhay sa kabila ng pandemya, hindi ito naging hadlang kay Mang Rolando Orbina na ipinakita ang kanyang pagmamahal at suporta sa mga medical health worker ng Santa Ana Hospital sa Maynila. Patuloy nating katuwang sa pakikipaglaban para mapagtagumpayan ang COVID-19. Imbes na ibenta, ipinamigay ng libre ni Mang Rolando ang kanyang mga panindang taho sa mga staff, nurses at doktor ng ospital. Masayang ibinahagi ni Paulo Bianco Villar Bartolo, staff ng Santa Ana Hospital. Simula nang isinailalim ang NCR sa Enhanced Community Quarantine, walang sawang naghahatid si Mang Rolando ng mainit na taho na nagpapainit din sa kanilang sikmura tuwing umaga. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Mang Rolando, maging si Manila Mayor Isko Moreno humanga at nagbigay ng mensaheng pasasalamat sa ating Wonder Taho vendor. Maraming salamat po, Mang Rolando Orbina, sa inyong mabuting puso. Good news para sa mga kaagapay natin na nasa Mandaue City, Cebu.
mayroong libreng bike repair station sa barangay sentro para hindi mahirapang maghanap ng vulcanizing or bike shops ang mga nagbibisikleta sa lungsod. Ang repair station ay mayroong kompletong tools para sa basic repair works. Ikinatuwa ito ng mga dumarami nagbibisikleta doon, lalo na hindi na sila gagastos kapag nagkaaberya ang kanilang bisikleta. Target ng otoridad doon na magdagdag pa ng mga station sa mga susunod na araw. Samantala, kamakailan lang, binuksan ng Mandawi LGU ang bicycle lane upang ligtas na makabiyahe ang mga siklista. Dako naman tayo sa lungsod ng Makati. Isang nurse ang hinahangaan ngayon dahil sa ipinamalas niyang kabutihan sa isang babae sa Osmeña Avenue sa Barangay Bangkal, Makati City. Siya ay kinilala bilang si Nurse Lorraine Pingol na naging viral sa social media kamakailan matapos tulungan ng isang street dweller sa panganganak. Kwento ni Nurse Lorraine, nagmamadali siyang papasok sa kanyang trabaho nang bigla siyang tawagin ng barangay rescue team. Hindi nagdalawang isip si Nurse Lorraine, agad na tinulungan ng babae at matagumpay na naisilang ang sanggol. Umani ng positibong komento mula sa mga netizen ang mabuting ginawa ni Pingol. Maraming salamat po sa inyong mabuting puso, Nurse Lorraine Pingol. You were the word at the beginning, one with God and Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus
name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kitang kailangan, O Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Alam kong naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Alam kong naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Alam kong naroon ikaw. Alam kong naroon ikaw. Isang mapagpalang araw po sa inyo at ako po si Laverne Ducot mula sa Solution Grace Church na nag-aanyaya na ako po inyong samahan at tayo po ay manalangin para sa ating bansang Pilipinas. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito at kami may kalayaan na dumulog sa inyong trono ng biyaya, lalo tigit sa mga panahong ito na aming bansa ay may kinakaharap na krisis na siyang nagdudulot sa aming mga kababayan ng takot, ng lungkot at pangamba. At ito nga po ang COVID-19.
Aming Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito na sa pamagitan po ng panalangin ito ay meron kaming pagkakataon para ideklara at kilalanin na higit pong mas makapangyarihan ang iyong biyaya kumpara sa COVID-19 na ito. At ito po ay dulot na iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At dalayan po namin na maging sanhi ang panalangin ito para sa kanyang nahihinig sa mga oras na ito, siyang nasa banig marahil ng karamdaman ay maging dahilan ang katotohanan na siya po ay maitatag sa inyong labis na pag-ibig at sakdan na pagmamahal para anumang takot, anumang lungkot at pangamba ay mapawi na mula sa kanyang isipan hanggang sa kanyang puso at dumaloy ang tunay na kagalingan sa kanyang pisikal na katawan mula sa kanyang bumbunan hanggang sa kanyang talampakan. Salamat Panginoon dahil meron po kaming kalayaan na tumulog sa inyo at ilapit sa inyo aming mga kabalisahan, ang aming mga kahilingang ito. At salamat din Panginoon dahil meron kaming katunayan na maaari kami makalapit sa iyo anumang pagkakataon na aming buhay dahil kami po ay inyong mga anak. At kaya naman Panginoon, sinasamantala namin ang pagkakataong ito para po sa aming mga kababayan na patuloy pong maranasan po ang ayuda na aming pamahalaan. Salamat sa aming mga kababayan na sila pong naglalak ng mga paglilingkod at alang-alang sa kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Dalayan po namin ang kanilang kaligtasan para sa aming mga barangay officials, ang aming mga kapitan ng barangay, aming mga kapulisan, silang mga nagtalaga ng kanilang paglilingkod sa pamilihan at ang mga mayor, Panginoon, sila po ipatuloy na gamitin mo para maibigay ang ayuda sa kanilang mga nasasakupan para maging malaking tulong po ito lalo tigit sa aming mga kababayan na nawalan ng trabaho. Salamat din Panginoon sa aming mga nurses at doctors na patuloy pong ginagamit ang kanilang araw na maglingkod sa aming mga kababayan na may mga karamdaman. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa aming mahal na Pangulo at sa kanyang gabinete. Patuloy mong pakaingatan ang iyong mga lingkod na ito para lalo pong mapaglingkuran nila ang kanilang mga nasasakupan. Panginoon, pakaingatan mo at bigyan mo po sila ng katalinuhan kung paano sila magbibigay ng desisyon sa mga panahon na talagang kinakailangan po ng isang masidhing pagbabalangkas ng mga plano para sa aming bansa. Salamat sa aming Ama, ang aming itinalaga mong presidente at maranasan po na aming mga kababayan ang kanyang puso bilang tagapaglingkod, bilang Ama ng aming bansang Pilipinas. Ito pong aming samot panalangin at inaangkin po namin ang iyong sagot sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng naming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ikaw
lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila, dakila ka, O Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, asahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Isang bagong anyo ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba? Ang buhay niyang pag-asa'y nakamtan. Isang bagong likha ang umilaw at umangalaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago, ang
bagong likha, ang umilaw at umanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. Salamat sa mga kasama natin dito sa 702 DZAS, kina Grace Estabilio, Hannah Placer, Aruel Mendoza, and Tam Canarejo. Maging po sa ating Praise Release Gatherers team, Aruel Mendoza, Absidy Ferrer, Brenda Santos, and Kayla Escalante. Sa control po, nandyan si JV Tabue, Nathaniel Peralta, ang ating mga broadcast engineers, Rafael Bardoquillo, Jed Taperla, at George Cristobal. RTV team, Wen Balatucan and Chris Rosete. Allow me to leave you with this verse from Romans chapter 8, verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo at nawa nga po, maging kagamit-gamit ang ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Ako po si Aloha Cero. Have a pleasant Sunday evening. God bless you! Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanahog sa mundo, nagtusa, tumanas ng libong sakit. Dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong tinigis ng iyong anak para sa akin. Sa isang katulad ko, masuwayin sa nais mo. Di ko pansin, laki ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sa
pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakilang pagmamahal mo. Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan, pag-ihip ng hangin at buhos ng ulan. Ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan pupunan niya ng husto, at ang bukal ng ligaya'y aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, ay wala na ngang kailangan pa. Dahil ako'y lubos na sa Kanya. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya.
sapat sa akin. Sa aking pagtahak sa landas ng buhay, iba't ibang pasanin ang masusumpungan. Minsa'y may kalungkutan, minsa'y may pangamba, walang katiyakan at pag-asa. O kay sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliraning nararanasan ko. Di man maunawaan paraan niya't kalooban, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Pagtitiwala ko, may mga bagay na di maintindihan, na ang dakilang Diyos lamang ang tanging may alam. Subalit nung si Kristo ay nakilala ko, isip nga payapa'y aking natamo. O kay sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliraning nararanasan ko. Ang puso ko'y panatag sa biyaya niya't kalinga, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Sadyang karapat dapat siyang papurihan, ang buhay at lakas ay lalaan kay Jesus. O kay sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliraning nararanasan ko. Di man maunawaan paraan niya't kalooban, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Ang puso ko'y panatag sa biyaya niya't kalinga, kay Jesus pa rin, kay Jesus pa rin, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Nagmula sa'yo, Panginoon, ang pagbabago at paglago, at ngayon nagbunga ang pagsunod sa'yo, katapatan sa paglilingkod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit
sa paglilingkod, paglalakbay ng buhay kasama ng Diyos, tagumpay ay lubos. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit anong mangyari, patuloy na maglilingkod. Kakamti ng biyaya't pagpapala, kaya't sa Diyos pagurit kaluwalhatian ating katapatan. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit anong mangyari, patuloy na. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit anong mangyari, patuloy na Praise Release.